Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin natin yung katanungan ng kaibon natin. Meron kasi tayo ditong kaibon na matagal na po itong nagtatanong sa akin si Sir. Yung una na pagtanong sa akin ni Sir noon, nagkukondisyon pa lang siya ng mga gagawin niyang breeder. Ngayon po, meron na daw siyang painakay. Tapos, nagtatanong uli sa atin si Sir, kaya po ginawan ko na agad ng content para naman magkaroon din ng konting kaalaman at idea si Sir, at lalong-lalo na po magkaroon din ng konting kaalaman at idea yung kaibon natin dyan na mga nanonood. Ito kasing tanong ni Sir sa atin, importante rin po ito mga kaibon. Kaya po humihingi ako ng dispensa doon kay Sir dahil po sa dami ko rin noon na ginawang mga content. Hindi ko na po naalala na meron palang tanong si Sir sa atin noon, kaya po pasensya na po. At sana po ngayon masagot ko na po ng maayos ang katanungan po sa akin ng kaibon natin. Ito po ang tanong sa atin ni Sir. Bakit daw ba halos lahat ng alaga niya, hindi daw halos lahat talaga kumakain ng sunflower seeds? Yung iba daw halos hindi talaga makaubos ng 8 pirasong buto ng sunflower. Ngayon yung iba naman talagang hindi raw pumapansin ng buto ng sunflower seeds. Ang tanong niya, ano daw ba ang pwedeng gawin para tumuka or kumain ng buto ng sunflower seeds yung mga alaga niya? Dahil daw doon sa mga naging content natin kasi na nagkukondisyon ng mga gagawing breeder at doon sa mga merong inakay na importante daw yung sunflower seeds, kaya po nagbibigay daw si Sir kaso talagang hindi daw ginagalaw. Ano ang pwede nating gawin? Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa totoo lang mga kaibon, talagang minsan yung mga alaga natin, meron talaga at meron dyan na talagang hindi pumapansin ng mga buto ng sunflower seeds. Meron naman dyan na talagang hindi umuubos ng buto ng sunflower seeds. Minsan, kumakain lang yan dyan ng isa or dalawa. Minsan, pinaglalaroan lang yan. Ang ginagawa, kinakagat-kagat, binabalatan, pero hindi naman kinakain yung loob. Merong mga ganyan sa mga alaga natin mga kaibon. Hindi ko rin alam ang pinakang eksaktong rason kung bakit ganyan or kung bakit ganon ang ginagawa nila. Minsan doon sa mga medyo mataba na, talagang hindi minsan maiwasan na talagang konti lang ang kinakain nila. Kumbaga mini-maintain din siguro nila yung katawan. Pero ang mas nakakatakot doon sa mga payat na ibon tapos hindi pa kumakain ng sunflower seeds. Yan ang medyo delikado. Hirap yung patabain mga kaibon kapag kaganyan. Alam nyo kasi itong mga sunflower seeds, importante to sa mga kinukondisyon na gagawing breeder. Importante rin to doon sa mga mini-maintain natin yung mga katawan ng mga breeder natin. At pinaka-importante po nito sa mga breeder natin na merong inakay. Ang sunflower seeds kasi, meron yan napakataas na protein. Ang protein kasi, kinakailangan nyo ng mga bagong pisa na inakay para mabilis silang lumaki. E kung yung breeder natin hindi kumakain ng sunflower seeds, paano natin na mapapataba or mapapalaki ng maayos yung mga inakay? Kung ang breeder natin ay sobrang payat, hindi naman kumakain ng sunflower seeds, paano natin siya mapapataba? Hindi pwedeng gulay lang, hindi rin pwede na purong white millet canary or red millet lang. Dapat importante mayroong mataas na protein para mapataba mo ang breeder na kinukondisyon mo at yung mga inakay mga kaibon. So ganito po ang ginagawa ko dahil naranasan ko rin po yan, kahit ngayon nararanasan ko rin po yan na meron akong mga breeder or kaya naman meron akong mga pinapakondisyon, pinapataba na hindi pa rin noon natuto na kumain ng sunflower seeds, pero ngayon goods na. Mga talagang magagaling na magbalat ng sunflower seeds at tumuka ng sunflower seeds, lalong-lalo na po sa kinukondisyon pa lang. Dahil importante yan na magmumula po yan doon sa mga breeder po ninyo na
kinokondisyon pa lang, sinasanay na dapat yan. Para kapag nagkaroon na yan ng mga inakay, alam na po natin na marunong yan at magaling yan kumain ng sunflower seeds para mabuhay. Lalong-lalo na po sa mga project Lutino Opa. Isa ito sa napaka-importanting parte. Dahil kapag po meron tayong mga painakay na Lutino Opa, hindi po tayo nagbibigay ng ibang pagkain sa kanila, kundi sunflower seeds at white millet. Canary plain. Hindi po tayo nagbibigay sa mga project Lutino Opa natin ng merong mga painakay na merong mga seeds na merong white millet or kaya naman red millet. Diniscuss ko na po yan na ang binibigay lang natin talaga sa mga meron tayong painakay na Lutino Opa, canary plain at hinahaluan lang natin ng sunflower seeds. Automatic po, basta magaling sumubo ang breeder, buhay po yan na mga project ninyo na red eye. Ngayon, doon tayo sa mga kinokondisyon pa lang. Kapag ang breeder mo na gagawin, kinokondisyon mo, pinapataba mo, kinakailangan dyan ang sunflower seeds na ibibigay natin. Kasi po, yan nga mayroong mataas na protein at yan po ang mabilis magpataba. Ngayon, kung ang kinokondisyon mo, napansin mo, hindi marunong kumain or hindi talaga pumapansin, kapag nilagay mo doon sa African mix na pagkain nila, hindi kinakain yung sunflower seeds, mapapansin mo yan kapag kinaumagahan, magbibigay ka na uli ng panibagong patoka na yung sunflower seeds mong binigay doon or yung halo na sunflower seeds doon sa African mix mo, halos walang bawas. Kapag ka ganon, matatagalan ka po niyan magkondisyon dahil hindi kumakain ng merong mataas na protein kagaya ng sunflower. Hindi rin po yan tataba agad. Kaya po medyo mahirap yan. Mahirap na labanan po yan dahil kapag hindi yan kumain talaga ng sunflower seeds, talagang hindi yan po agad-agad tataba. Minsan talaga hindi nga po talaga yan tataba dahil wala namang protein na pumapasok sa katawan po niya. So kung meron kayong mga ginagawa or kinokondisyon na breeder tapos ayaw kumain ng sunflower seeds, ganito po ang gawin ninyo, kagaya lang po ng ginawa ko. Ang ginawa ko po dyan, hindi natin nakita na kumakain siya. Or pagtingin natin, hindi pala natin nakita na kinakain niya yung sunflower seeds, kaya pagtingin natin, walang bawas. So kapag hindi po siya kumain ng sunflower seeds, hirap siyang tumaba, ang gawin ganito. Halimbawa po magbibigay tayo ng patoka kinaumagahan, ang ibigay lang natin puro sunflower seeds, wala pong iba. Ganyan lang po ang gawin ninyo, sanayin ninyo sa ganyan na puro sunflower seeds, walang iba. Yung ibon niyan, mapapansin mo yan, kagaya ng experience ko dyan, na isang araw, halos ang binabawasan lang niya, isa. Pero pag nagutom talaga yan, talagang totally gutom na yan, no choice, kakainin niya po yan. Kakainin niya po yan ng mga sunflower seeds. Mapapansin mo na lang yan, puro na po yan may balat. Yung iba po dyan, binalatan na niya. Kakainin po niya yan mga kaibon. Sa loob lang po ng isang araw or 2 araw na pag nagutom yan, kakainin po niya yan. Kapag kinain na po niya ang sunflower nang yan, tuloy-tuloy na po yan, masasanay dyan. Kapag po napansin po na ninyo na kinain na po yung sunflower seeds, mag-additional na po kayo. Ang gawin nyo na po na patoka, kumuha po kayo ng African mix. Merong sunflower kasi yung African mix. Dagdagan ninyo ng mga 8 or 10 na buto ng sunflower. So kapag po nilagay na ninyo doon sa kanya, i-monitor po ninyo kung yung sunflower nababawasan pa rin ba. So kapag nababawasan pa rin yung sunflower or halos mga kaibon, nauubos na niya yung sunflower doon sa African mix tapos yung inad po ninyo na ilang pirasong buto, goods na po yan. Tuloy-tuloy na po yan nakakain ng ganyan. Tuloy-tuloy na po yan nakakain ng ganyan at hindi ka na po dyan mangangamba, lalong-lalo na kapag nahipo mo na yung katawan sa araw-araw na ganon ang patuka po ninyo na nag-iba na po, medyo tumaba na,
okay na po yan hanggang sa magkaroon po siya ng mga inakay. Dahil kapag kasi meron na siyang inakay, marunong na rin siyang kumain ng sunflower, okay na po yun. Meron na po siyang maibibigay na mataas na protein doon sa mga nagiging inakay po nila dahil kumakain na po siya ng sunflower seeds. Ganun lang po ang ginawa ko mga kaibon. Sasanayin lang natin yung mga alaga natin na kumain. Kapag medyo matigas yung ulo, alisin natin yung ibang patoka, kagaya ng African mix, tanggalin natin. Ibigay natin sa kanila puro tuloy na sunflower seeds. Kapag po tinuka na po niya yan sa gutom, masasanay na po yan. So doon sa kaibon natin, ganito lang po ang ginawa ko na pamamaraan. So far naging okay naman at halos lahat naman sanay na po sa sunflower seeds yung mga alaga ko. Dati kasi problema ko rin po yan, lalong lalo na sa mga gagawin nating breeder, yung mga kukondisyonin natin, medyo payat yung katawan, tapos napurga na natin, okay naman lahat. Ngayon pagdating naman sa patoka, ang nagiging problema, ayaw kumain ng sunflower seeds, ayaw niyang tumutuka nun. Yun pa naman ang number 1 na kailangan niya, kasi yung taas ng protein nun, yun ang mabilis na magpapabilog ng katawan niya. Tapos hindi pinapansin, nako po, medyo mahaba-habang pasensya ang kinakailangan. So yan po ang naging teknik ko. Ang ginawa ko tuloy, tinanggal ko po yung patukaan nilang African mix, binigyan ko po ng patuka na puro tuloy sunflower seeds. Sa unang beses, mga 2 or 3 siguro ang tinutukan niyang sunflower seeds. Pero sa gutom niya, no choice siya, dahil yun lang ang nandyan na patuka, seeds naman yan. So talagang kinain din niya hanggang nasanay na ganon, at ibinalik na rin natin sa dati na African mix. Hinaluan pa natin ng konting sunflower, hinaluan natin ng konting canary. So yun, tuloy-tuloy na hanggang sa bumilog yung katawan. Pagbilog ng katawan, tinanggal ko po yung dagdag na sunflower. I-maintain ko na lang kung ano ang patuka na, halimbawa yung African mix, meron naman sunflower yun. So yun na lang po ang binibigay ko. Kapag nagkaroon ng inakay, doon naman tayo nagbabalik uli ng sunflower seeds na nagdadagdag para naman sa mga inakay po nila, para makasubo ng mataas na protein. So far okay naman. So doon sa kaibon natin, hanggang dito muna yung video natin. Sana po nagkaroon kayo ng konting kalaman at idea. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo. At pasensya na po kung ngayon ko lang po ito nagawa ng content. Sa mga kaibon natin dyan na nanonood, maraming salamat. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.